Mga kababayan ko sa Middle East dyan, mag-iingat po kayo ha. Magdasal lang po tayo. Medyo magulo. Hindi natin alam kung nasan yung ating pinuno po. Yung nangunguna po, yung presidente po natin. Asan po si PBBM po. Mabuti po itong si Madam President. Sorry po. Madam Vice President po. Nagbigay po ng mensahe po na mag-iingat po kayo. Unahin nyo muna ang buhay nyo po. Huwag nyo nang yung trabaho nyo dyan. Ang importante ang buhay po. Ito po ang mensahe ni Madam Vice President Sara Duterte po. Nagbigay po ng instruction nga po ang Pangulo. Ang gusto ng mga kababayan natin sa gitnang silangan ay magpakita naman si BBM, mga kababayan ko. Wala po eh. Ito na lang po si Madam President, Madam Vice President. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Tama. Maging mapagmatyan sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon sa inyong pamilya, mahal sa buhay, at mga pinagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa inyong kinaroroonan at kalagayan. Ang isa pa, mga kababayan ko, plano magpadala ng barko. Hindi po pwede barko. Kung sino man nagsasabi ng taga-DFA ba yan? Matatarget po kayo ng yung isang pansaro na galit sa mga alay ng Estados Unidos, mga kababayan ko. Mensahe man lang. Ano ba? Nasa ospital ba si Marcos? Totoo ba yan o hindi? Kasi hindi nila dinideny. Walang confirmation or what. Ano ba? Asan ba si Pangulo? Kung may sakit si Pangulo, ibigay mo muna siguro sa nararapat na opisyal ng gobyerno. Sino ba yung pangalawa sa kanya? Ito nagsasalitang to, si BP Sara. Kung may sakit lang kung wala, lumutang ka naman, Pangulong Marcos. Kailangan ka ng mga kababayan natin sa gitnang silangan. Mensahe lang. O nagbigay ka nga ng ng para extraction, pero palpak eh. Tapos sasabihin niya, wala naman namatay na kababayan natin eh. So, hihintayin pa natin. Hindi ko lang alam kung kukumustahin ko nga yung kaibigan ko dyan sa Qatar. Kasi ang Qatar isa rin sa target eh. Si Kapatang, si Kapatang nga, tama. Mag-iingat kayo, tatapusin natin kay BP Sara. Pusin natin. Raduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Okay. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayon din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Repatriation. Nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. Sukran. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Tama. Sukran. Shukran. O yan, mga kababayan ko, mabuti pa itong isang aling to, si BP Sara, nagbigay ng mensahe.
lampas na pong, ano ba ngayon, Lunes na ngayon. 48 hours na, asan si Pangulong Marcos, mga kababayan ko. Hinahanap ka ng mga kababayan natin, OFW. Mensahe lang, parang magkaroon ng lakas ng loob na sana tumigil lang ang hidwaan ng mga bansang sa Middle East at saka mga bandang Western country, mga kababayan ko. Delikado po, tapos hihintayin niyo po bang may masawi dyan, magurgur, mga kababayan ko? Ang Malacanang, bakit ayaw ayaw magsalita pa? Sino ba mga nasa Middle East? Si kabatang ng Doha, mga kababayan ko. Si Elise, nasa siya? Nasa may Dubai ba yon o sa O iba pang mga kakilala natin sa Middle East, mga babayan ko, medyo mag-iingat po kayo, ha. Ang gobyerno natin wala pong contingency plan, mga kababayan ko. Although yung leader ng isang bansang yon sa Gitnang Silangan, nasawi na po, pero yung bansang yun, mga kababayan ko, yung umatake sa mga base ng Estados Unidos at Israel, although he died na, pero mga galamay niya, mga kababayan ko, baka lumusob pa yun, baka umatake pa yung mga kababayan. Kaya mag-iingat po kayo, mga kababayan ko. Kalimutan mo muna ang dyan, kalimutan mo na ang trabaho. Ulitin natin para kay BP Sara, yung sinabi ni BP Sara, ulitin natin, ha. Mga kababayan, Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng Gitnang Silangan, Okay? hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon. Mga kababayan ko, maraming na-cancel pong flight. Particular ang Philippine Airlines papuntang Gitnang Silangan sa Middle East. Kasi yung mga papuntang mga kababayan ko, either magtutour lang or mga trabahante, mga OFW natin, mga kababayan ko. So, napurnada ang trabaho nila po. Maghihintay na lang sila po kung kailan huhupa po ang gera po dyan sa Gitnang Silangan, mga kababayan ko. O, anong plano ng gobyerno natin? Meron ba silang alternative na pagsamantala muna dito muna sila magtrabaho? Kasi sa Middle East, malaki ang sahod po dyan, mga babayan ko. Hindi man tayo mabibigyan ng trabaho ng gobyerno to. Lalo-lalo na, nauubos ang pera natin. Dahil sa, hindi na allegedly po, dahil sa pagnanakaw, mga babayan ko. Ito, inuulit ko lang po yung sinabi ni BP Sara. Tapusin lang natin. Tapos isa-shoutout ko kayo, ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Maging mapagmatyan sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon. Inunit ko lang yung sinabi ni BP Sara. Mahal sa buhay at mga pinagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa inyong kinaroroonan at kalagayan. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, Ganun na naman sasabihin ni PBBM, mga kababayan ko Parang i-instruct niya yung mga OFW, pagsasabihan na mag-iingat, walang ginawa Nagbigay nga ng instruction na minomonitor, mga kababayan ko. Minomonitor pa. Dapat, agaran tulong, mga kababayan ko. May mga embahada tayo dyan, anong ginagawa nila? Sa bagay, baka nadali sila ng yung atake dyan ng yung isang bansang yung mga babayan ko.
Hinahanap si BBM, mga kababayan ko, asan ang Pangulo, mga kababayan ko. Tama na muna ito. Dapat ang i-discuss natin yung about kay Lacson kasi nagsalita si Irise, kaya para bukas na lang ngayon para sa Tuesday, mga kababayan ko. Happy birthday kay Ate Ruby, ha. Okay, si Ate Ruby Vlog, shout out to at City Size Cherry. 0 po ako yung linggo kahapon. 0, di ba? Ganun talaga eh. Congrats doon sa mga nanalo. Ma'am Shipe, Tugang Michi Tigerfield, Shirley Mendrano, Sinjin Vlog Official, Ken Russell, Pinay Adventure, sino ba to? Si Evelyn Official ng Macau, Oxystab, Elisa Deus, Pretty Jane Barona Vlog, si Professor Bones, si Sarah Bones, Mirna, napakaraming apelido, Alcantara, Bib, si Air Purple ng Singapore, Eldong, at si Dong Rebs, si Rebs ng Hong Kong, Smiley Face Channel, sino pa ba? Si Bet Pilapil, Wuchong, Koki Hero, Missy Rosco, Chairman Joban, Nanay Eva TV, Skim, Mayang Vlog, Sasangana, Bayang Gudang, Simple Grace Inaanak, Emilia Brosas, Doc Judes, Kaligatan TV, BGT, Myra T. Sanchez, si Pasaway Vlog, May Labs, Priya Official, Miss Arns, si Ams Vlog, Junito Marinado, Cecil Bacos, Kapango Vlog, Emily Nidoy, mga kababayan ko. Ang ating buod, mga kababayan ko, mabuti na lang nagbigay ng mensahe ang ating susunod na Pangulo. 28 months pa bago maging Pangulo, mga kababayan ko. Yung Pangulo po natin, 10. Sana nasa mabuting kalagayan naman si Pangulo Marcos. Kasi ang allegedly di umano, ni Rose, sinugod na naman daw sa ospital, mga kababayan ko. O panawagan sa mga OFW, mag-iingat po kayo dyan, ha. Sundin nyo lang yung mga instruction ng mga embahada nyo dyan. Embahada natin sa Middle East. Iligtas yung sarili nyo. Yun lang po, mga kababayan ko. Paki-like, share lang po, at subscribe. Ingat po. Bye.